So welcome sa ating Morning Revival Preview. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 13, day 4. Day 4. So, yung title para this week ay The Seed of David, Becoming the Son of God. Amen. So, dito sa Day 4, meron tayong Bible verses, Romans 1, 3-4, concerning his son, who came out of the seed of David, according to the flesh, who was designated the Son of God in power, according to the Spirit of holiness, out of the resurrection of the dead, Jesus Christ our Lord. So dito sa verse na ito, binanggit yung pinagmula ng Panginoon. Sabi rito, out of the seed of David. So yan yung human nature ng Panginoon. Royal yan. Royal blood siya. Kasi ang lahi ni David ay lahi ng mga hari. Makaharing lahi ang kanyang humanity. Kaya ang Panginoon ay hari sa kanyang pantaong kalikasan. Siya ay legal heir sa throne ni David. At siya naman ay itinalaga rin bilang anak ng Diyos, no, sa kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan mula sa pagkabuhay na muli sa mga patay. Anong ibig sabihin nito? Itinalaga siya na maging anak ng Diyos. At siyempre, ang Panginoon natin, sa kanyang pagiging bugtong na anak ng Diyos, hindi naman siya kailangang italaga dahil anak na siya ng Diyos. Ang pagtatalaga dito ay tumutukoy sa kanyang pantaong kalikasan. No, na sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli, ito ay naproseso upang maging anak din ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos ng kanyang pantaong kalikasan ay ayon sa espiritu ng kabanalan. Sabagat yung kanyang humanity, pinaglihiyan ng espiritu espiritu ng kabanalan Kaya kailangan tumugma din siya dun sa espiritu ng kabanalan. Christ is the seed of David according to the flesh and in his humanity. Here, flesh refers not to created man as the original created by God, but to fallen man who became flesh through the fall. When God first created man was not flesh. However, man's fall brought sin into man's nature, changing created man into fallen man. When Christ became flesh as the seed of David, he became man in the likeness, the form of fallen man, but without the sinful nature. Christ does not possess any sin. He has nothing to do with sin. Hence, when Christ became flesh, he was only in the likeness of the flesh of sin and did not have the sin of the flesh. Amen. So dito sinasabi sa atin, ang Panginoon ay ayon sa laman. Nang siya ay nagkatawang tao, ito ay pagkakatawan ng isang katawan na ayon sa laman. Siyempre, ang laman ay hindi magandang term. Ito ay tumutukoy sa mga taong natisod. Sapagat ang nilikha naman ng Diyos ay hindi laman, kundi tao. Kaya yung flesh o laman, ginamit lang yan pagkatapos ng pagkatisod ng tao. So, nung natisod ang tao, sinabi ng Biblia, siya ay naging laman. Siya ay laman talaga. Ang Diyos pa ang nagsabi niya. Tinignan niya yung tao, fallen na. Ang tao ay laman. Sabi niya gano'n. Ngayon, nung ang Panginoon ay nagkatawang tao, siyempre, siya ay naging laman. Subalit, ang kanyang pagiging laman sa aspekto ng makasalanan ay wangis lang, anyo lang. Nasa anyo.
pero hindi siya makasalanan. Wala siyang kalikasan ng kasalanan. Siya ay nasa anyo lang ng laman, itsurang laman, pero walang kalikasan ng kasalanan. So yun yung pagkakatawang tao ng Panginoon. No? At paulit-ulit na sinasabi sa atin na siya ay nasa anyo ng laman at walang kasalanan ng laman. So yan ang nangyari nang ang Panginoon ay nagkatawang tao. At syempre, mataas na uri din ang kanyang pagiging tao sapagkat ito ay nasa linya ni David. Makaharing linya. So yan yung pagsasakatawang tao ng Panginoon. The Jews recognized the Lord's status as the seed of David according to the flesh. Many of them admitted that Jesus was a royal descendant of David. However, regarding the Lord's status as the Son of God, there was a great controversy among the Jews when he was on the earth. Without heavenly revelation, they could realize at most only that he was the greatest among the prophets. None of them could know that he is the Son of the living God. Eventually, the Jews condemned him to death because he claimed that he was the Son of God. For the Jewish leaders, to declare oneself as the Son of God was a blasphemy. Amen. O, tungkol naman sa mga Hudyo. Nung nandito ang Panginoon, ang pagkaalam lang nila sa Kristo, no, siya ay binhi ni David. So, ibig sabihin, kilala nila ang Kristo bilang anak ni David. So, kilala lang nila si Kristo ayon sa kanyang humanity. Ayon sa kanyang humanity. So, yan. At hindi nila kilala ang Panginoon. Maski hindi naman nila na-meet ng Panginoon ng harapan. Noong panahon na yon, kung tutuusin, nandito ang Panginoong Jesus, nakita nila, hindi rin nila alam na ito yung Kristo. Pero may kaalaman sila sa Kristo, na ang alam nila, itong Kristo na darating ay mula sa angkan ni David. Kaya royal yan, anak yan ni David kung tawagin ng mga Hudyo. Kaya lang hindi nila kilala na yung Jesus na ayan, na binubuli nila, naiinis sila, yan na yung Kristo. Pero kung sakali man na nakilala nila ang Panginoon, ganun din. Ang alam nila, ang Panginoon ay isang tao na anak ni David. So, yun lang ang kaalaman nila. No? At higit pa dyan, nung nasumpungan nila ang Panginoon, ang sabi lang nila, siya ang pinakadakilang propeta. Na ang ibig sabihin, lampas pa siya sa mga propeta sa mga nagdaang panahon. Kasi nakausap nila ang Panginoon at narinig nila yung mga salita ng karunungan mula sa Panginoon na lumalampas sa mga propeta sa mga nagdaang panahon. Kaya ang pinakamataas na pagkakilala nila sa Panginoon, siya ay ang pinakadakilang propeta. Pero hindi nila alam na siya ang anak ng Diyos. No? Kaya nung nagtanong ang Panginoon sa mga disipulo niya, ano ba yung sabi ng mga tao tungkol sa akin? O, di ba? Sabi nung iba, ikaw si John the Baptist. Ikaw ay isa sa mga propeta. Ikaw ang pinakamagaling na propeta. Yun ang sabi-sabi ng mga tao. Pero walang nagsabi na ikaw ang anak ng Diyos na buhay. At siyempre, isang tao lang ang nag-declare niyan, si Pedro. At sinabi ng Panginoon, yung pagkakita mo niyan, hindi galing sa iyo. Yan ay pinakita sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, maging si Pedro, kung walang revelation mula sa langit, hindi rin niya makikita ang Panginoon na anak ng Diyos. Yan. Ngayon, sa mga Hudyo, ang ituring si Kristo o si Jesus ng panahon na yan, bilang anak ng Diyos ay isang malaking kalapastanganan. Blasphemy yan. Kasuklam-suklam yan. Kaya ito ay sinabi ng Panginoon. Kaya na-offend yung mga leader ng mga Hudyo sa kanya. Yun yung isang dahilan bakit siya pinako sa krus. Sapagkat dineclare ng Panginoon na siya ang anak ng
Diyos. So, nagalit sila. Sama-sama ng sinabi nito. So, pero, siyempre, alam ng Panginoon na talaga naman siyang anak ng Diyos. So, yun yung istorya noon. Okay, so, eto. Before his incarnation and resurrection, Christ was already the Son of God. After he became incarnate, however, his divine nature was concealed by the flesh. However, according to Romans 1:4, when he entered into resurrection, he was designated in power as the Son of God in his humanity. Unlike the resurrection of Lazarus and of others, the resurrection of Christ was not common but very particular. Christ's resurrection is different because his resurrection was his designation as the Son of God. Amen. Amen. Noong ang Panginoon, pwede natin sabihin, bago siya nagkatawang tao, bago siya namatay sa krus, bago siya nabuhay na muli, siya ay anak na ng Diyos. No? Ang kanyang kalikasan, no, ay divino. Siya ay kasama sa tres unong Diyos. Ang kanyang position ay Son. Di ba yung tres unong Diyos? Father, Son, and Spirit. Siya yung Son doon. No? At sa katayuan, siya ay Diyos. At sa position, bilang tres unong Diyos, siya ay anak ng Diyos. Kaya siya ay anak na ng Diyos bago pa siya nagkatawang tao, napako sa krus, at nabuhay na muli. Ngayon, nung siya ay nagkatawang tao siya, yung kanyang pagiging Diyos ay naitago sa loob ng pagiging tao, na concealed, okay, na ikubli, no, na selyuhan. Nang ibig sabihin niyan, ang nakikita, yung humanity. Pero yung divinity, nandun sa loob, nakatago. Ganun. Parang yung humanity niya ay isang shell. Okay? Na tinago niya yung divinity sa loob. Kaya nung nandito ang Panginoon, ang nakikita lang natin ay anak ng tao. So yun yung naging sitwasyon nung nandito siya sa lupa. Kaya walang pwede mag-declare na Diyos ito. O ito ay anak ng Diyos. Ang alam lang nila, ito ay anak ng tao. No? At hindi pa rin nila alam na ito ang Kristo. So yan yung sitwasyon ng Panginoon nung nandito siya sa lupa. No? Kaya ang divino sa loob niya ay nakatago. Pero may pangyayaring inilabas niya ito, pinakita niya yan. Yan ay nangyari doon sa bundok ng pagbabagong anyo. Dinala niya yung kanyang mga disipulo, no? At nag-transfigured siya. Lumiwanag. Lumabas yung Diyos sa loob niya. Hindi nila kayang tignan. Kasilaw. No? Sobrang liwanag. Nagbagong anyo. Yung mga disipulo, nataranta sila yung panahon na yon. At sinasabi natin, yan ay bundok ng kanyang pagbabagong anyo na kung saan siya ay pumasok sa isang kaluwalhatian. Ang ibig kasi sabihin ng kaluwalhatian ay ang gloria, okay, ng pagpapakita ng Diyos sa pamamagitan ng tao. Yan ang glory. Kaya nga, maski yung resurrection ng Panginoon, tinatawag din niya na glorification. Glorification. Di ba, sabi ng Biblia, hindi pa siya naging espiritu sapagkat hindi pa siya na iluwalhati. Yung kanyang pagluluwalhati, yun yung kanyang resurrection. Sapagkat sa resurrection niya, nailabas na ang Diyos na nakatago sa kanya. Kaya iba ng anyo ng Panginoon. Bagamat tao pa rin siya, pero nung siya ay nabuhay na muli, iba na nung siya ay hindi pa namatay at nabuhay na muli. So, yun yung sinasabi sa atin. So, yung mga pangyayaring ito
ay sinasabi natin, yung panahon na bago pa siya namatay at nabuhay na muli, siya ay anak ng tao, ang kanyang pamumuhay ay tao, at ang Diyos ay naitago sa loob niya. Okay? Ngayon, nung siya ay nabuhay na muli, nag-resurrect na, ang kanyang resurrection ay particular. Hindi ito katulad ng mga resurrection nila Lazarus. Kung tutusin, may mga patay na nabuhay naman bago pa ang Panginoon May mga patay na nabuhay. Ang Panginoon mismo, nagbuhay siya ng patay Ilang patay yung binuhay niya. Di ba? Yung batang namatay, binuhay niya. Yung isang anak ng biyuda na nasa kabaong na, tinayo niya. Si Lazarus, nakalibing na ng ilang araw, nangangamoy na, tinawag niya, lumabas na buhay. Diba? So may mga, at siguro, baka hindi lang yan Kasi sinasabi sa atin sa Biblia, yung mga tanda na ginawa niya, yung mga milagro, hindi naman lahat na record sa Biblia. Kaya marami na nabuhay na muli. Pero ang pagkabuhay ng Panginoon, iba. Kaya yung iba hindi alam bakit siya ang panganay sa resurrection. Kasi yung kanyang pagkabuhay na muli ay nagsanhi para siya ay maging panganay na anak ng Diyos. Kaya siya ang panganay sa pagkabuhay na muli. Kaya walang resurrection na naka-accomplish ng ganyan. Yung mga resurrection, maliban sa resurrection ng Panginoon, patay lang na nabuhay. Ganun hanggang ganun lang. Walang accomplishment. Milagro lang yun. Yun ay mga ginawa lang ng Panginoon upang ang mga tao ay maniwala. So, at maidala niya sila sa mga ilang mga kahalagahan ng mga spiritual na bagay. Pero walang accomplishment talaga. Kaya, praise the Lord, Panginoon, sa iyong resurrection. Sasambahin ka namin dyan. Sapagkat yung resurrection mo, Panginoon, yan ang nagsanhi upang kami rin ay maging katulad mo. Anak ng Diyos. Diba? Yan ang ating kapanganakan. Amen. There was no need for Christ to be designated as the Son of Man, because when people saw him, they immediately recognized that he was a man. However, there was a need for him to be designated the Son of God, because the Son of God was concealed in him as the Son of Man. This concealed divinity needed to be designated, made manifest by the resurrection. When he was resurrected, he was designated or manifested the Son of God with his humanity. Amen. So sinasabi natin, nung ang Panginoon ay hindi pa na buhay na muli, okay, ang kanyang humanity ay hindi pa anak ng Diyos. Kaya ito ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Yung kanyang divinity, anak na talagang yon ay anak na ng Diyos. Kaya lang, ang nangyari, nakatago siya. Nakatago siya. Kaya kailangan din niyang ihayag. Kailangan din mahayag yun. So yung kanyang divinity na nakatago sa kanyang humanity, sa pamamagitan ng resurrection, na ipahayag. At tinalaga na anak ng Diyos. So kaya yung sinasabi nating anak ng Diyos dito, okay, ay tumutukoy kay Kristo sa kanyang pagiging anak ng Diyos sa kanyang dalawang bahagi. Ang kanyang humanity, naging anak ng Diyos na proseso, na pataas, na transforma. At yung kanyang divinity na nakatago, okay, na anak na ng Diyos, pero nakatago, naihayag naman. Kaya kumpleto. Ito ang anak ng Diyos na naihayag pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli. Kaya yun yung verse kahapon na dinala ng Diyos at dineclare niya sa mga anghel ang kanyang panganay na anak. At inutusan niya yung mga anghel na sumamba. Pero hindi natin nakita yan. At yan ay mga bagay na hindi nakikita
na nangyari sa panahon ng pagkabuhay na muli ng Panginoon at naitala sa Biblia. Ang kagandahan ng Biblia, ipinapakita rin niya ang mga ilang bagay na hindi nakita ng tao. Di ba? Halimbawa, nung nandoon siya sa krus, dinagsa siya ng mga anghel. Sabi niya, itinaboy niya lahat sila para sila mga damit na hinubad. Wala nakakita nun. Pero nakatala sa Biblia yun. Pinahiya sila. Kasi yung mga anghel, mga umiiral yan, pero hindi yan nakikita. Kaya yan yung sinasabi ko, mga bagay na nakarecord sa Biblia na hindi natin nakikita, pero nakasulat sa Biblia. At maging yung mga nakita ng mga tao noon na hindi natin nakita, nakasulat sa Biblia. At ang maganda, yung mga bagay na nakasulat sa Biblia na hindi naiintindihan natin ngayon. Yon ang pinakamaganda. At ito ay sa pamamagitan ng ministeryo. Di ba? Kasi ginamit niya ang mga ilang kapatid na katulad ni Watchman Nee, Brother Witness Lee, mga blending brothers, mga seer of the divine revelation na pinakita sa atin ngayon. Kaya ito tayo ngayon. Binabasa na lang natin at mula sa pagbabasa natin, ayan, mas ini-enjoy na lang natin yung mga bagay na ito. Amen. Okay, so tuloy ko yung basa. Before his incarnation, Christ, the Divine One, already was the Son of God. By incarnation, he put on an element, the human flesh, which had nothing to do with divinity. That part of him needed to be sanctified and uplifted by passing through death and resurrection. By resurrection, his human nature was sanctified, uplifted, and transformed. Hence, by resurrection, he was designated the Son of God with his humanity. Amen. So his resurrection was his designation. Amen. So ito, kasi ito kaya inuulit-ulit sa atin. Kasi hindi rin ganun kadaling intindihin eh. Kasi kaya pinapakinggan nyo ko, medyo naniniwala naman ako, nagkakaroon tayo ng mas pag-unawa. Pero pag subukan mo, ikaw ang magsalita. Hindi rin ganun kadali, di ba? Kaya sinasabi niya rito, di ba? Pakinggan nyo. Bago siya nagkatawang tao, okay, siya bilang dibinong isa ay anak na ng Diyos bago siya nagkatawang tao. Okay? At sa kanyang pagkakatawang tao, isinuot niya ang isang klaseng elemento. Okay? Yan ay ang human flesh, ang laman na tao. Sinuot niya yan. At ito ay wala namang kinalaman sa dibinong kalikasan ng Panginoon. Para bang damit na sinuot. Dinagdag sa kung ano siya bilang dibinong isa na anak na ng Diyos. So yan yung eksena. Okay. So yung kanyang bahagi bilang human flesh, okay. Yun yung, kasi ano na yan eh, naging, hindi naman, okay, sinasabi lang natin damit na sinuot. Pero bahagi na niya yan. Nung siya ay nagkatawang tao, mga takapakinig, hindi na pwedeng alisin yan. Yan ay naging bahagi na ng Panginoon. Hanggang sa kawalang hanggang, tao na siya. Hindi na mawawala yan. No, wag natin isipin na temporary lang na nagkatawang tao siya. Nung pagkatapos ng redemption, inalis na niya yan. Diyos na, babalik na ako sa Diyos. Wala na yan, natapos na yung redemption. Hindi. Yung kanyang pagiging katawang tao, kalikasan ng tao, hindi na mawawala kay Kristo yan. Bago siya nagkatawang tao, wala siyang kalikasan ng tao. Pero nung siya ay nagkatawang tao, forever na yan. Yo, ganun. Hindi ba? Na-resurrect ang Panginoon. Hindi naman niya iniwan yung katawan sa sa grave eh. Bumangon yun kasama niya.
Noon nagpakita pa siya kay Thomas na ayaw maniwala. Hinawakan pa ni Thomas, andun pa. Yun ang Panginoon. Okay? Pero yung kanyang kalikasan bilang tao, okay, sabi rito, kailangan mas sanctified, mapabanal, uplifted, maipataas. Yung uplifted, hindi itaas na ano, kundi pataasin ang quality. Okay? Transformahin. Okay? Upang sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli, okay, yung bahagi na yon ay maitalaga rin bilang anak ng Diyos. Yon ang istorya niyan. Sige nga. Pag-aralan niyo, sabihin ito. Nakakakilabot. So, yan ang nangyari, mga kapatid. Kompleto sa kanyang pagkabuhay na muli. Yung humanity niya. Ibig sabihin na naiprocess yun para maging katulad ng kanyang divinity na anak ng Diyos. Kaya sa kanyang pagkabuhay na muli, yung declaration na siya ay anak ng Diyos, yan ay sa kanyang humanity at divinity na. Pero particularly, ang naproseso talaga yung humanity niya para ma-match yung kanyang divinity. So yun yung proseso sa kanyang pagkabuhay na muli. Amen. Kaya tinatawag na yung kanyang pagkabuhay na muli ay isang pagsilang din. Sapagkat yung proseso na yun, sa bahagi ng Panginoon, siya ay naging kompletong anak ng Diyos sa kanyang humanity at divinity. At the same time, yan ay isang pagkasilang ng panganay na anak ng Diyos, na kung saan ang marami mga kapatid ay naisilang din, no, sa pamamagitan ng Espiritu na naibahagi naman sa kanila. Sapagkat yung Espiritu naibunga din sa pamamagitan ng resurrection. Diba? Ang huling Adam ay naging Espiritu nagbibigay buhay. Kailan nangyari yan? Doon sa resurrection din. At dahil siya ay Espiritu, nakapasok naman siya sa mga piniling tao ng Diyos. Nagkaroon sila ng buhay ng Diyos. Naging mga anak din sila ng Diyos. Meron din silang humanity at divinity. Pareho na tayo ng Panginoon, except hindi sa pagka-Godhead. At sa bahagi natin, dahil tayo ay hindi pa nakumpleto, okay, ang Panginoon kumpletong anak ng Diyos, tayo naging anak ng Diyos sa ating espiritu, kasi doon pumasok yung Espiritu Santo. Pero yung ating kaluluwa, katawan, hindi pa talaga na proseso yan. Nasa stage pa lang siya ng processing. At lahat ng ito makukumpleto kapag bumalik na ang Panginoon. Kapag bumalik na ang Panginoon. Pero hindi pa rin lahat. Sapagkat yung mga iba, hindi rin nakumpleto ang kanilang process. Dadaan sila sa 1,000 taong process para makumpleto yung kanilang sonship. Pagkatapos ng millennial kingdom, 1,000 taong dumaan. Yung mga nakumpleto, nag-enjoy na. Yung mga hindi, dadaan muna sa 1,000 taong summer. Pagkatapos ng 1,000 taon, lahat kumpleto na. Anong meron na? New Jerusalem. So, ito yung kailangan pananaw meron tayo. At ito ay pinapakita sa atin ngayon. Okay, so, tutuloy ko yung basa. Sabi niya, His resurrection was His designation. Now as the Son of God, He possesses humanity as well as divinity. Oh, yan yung Son of God. By incarnation, He brought God into man. By resurrection, He brought man into God. That is, He brought His humanity into the divine sonship. In this way, the only begotten Son of God was made the firstborn Son of God, possessing both divinity and humanity. O, kumpleto. Panginoong Jesus, kumpleto ka na. Antayin mo lang kami. Ikaw ay isang kumpleto ng anak ng Diyos. Sa iyong humanity, sa iyong divinity.
Pero ang maganda dito, ang gawain ng Panginoon, okay, ay ang leading the many sons into glory. Into glory. Ibig sabihin niyan, maging katulad niya. No? So, inaano niya, winawangis niya. Siya yung prototype. Siya yung model. Ang gusto niya maging katulad, tayo ay maging katulad niya. Yan yung direction. At yan ay gagawin niya sa panahon ng biyaya. Ito ang panahon ng biyaya. Kailangan lang ang kailangan lang dito, cooperation. Kaya huwag niyo iwanan yung church life. Nako. Pakiusap ko na lang sa inyo. Huwag niyo iwanan yan. Babagsak kayo pag iniwan niyo yung church life. O kung may nanonood sa atin, wala sa church life, bumalik na kayo. Sapagkat ito na ang pinakamainam na panahon para tayo ay mabago ng Panginoon. At yun naman mga nasa church life na medyo tatamad-tamad, magsipag na kayo, maghabol sa Panginoon. Amen. Hindi ko lang yan sinasabi sa inyo, maski sa sarili ko, sinasabi ko yan. Magsipag ka na. Amen. Kaya wag natin sayangin yung panahon. Amen. Okay, so tuloy ko na babasahin. God is using such a Christ, the firstborn Son, who possesses both divinity and humanity, as the producer and as the prototype, the model, to produce many sons. We who have believed in and received His Son, we too will be designated and revealed as the sons of God. As He was in the glory of His resurrection, and with Him we will express God. So, gusto ng Panginoong Jesus, maisama siya tayo. Maisama niya tayo sa isang corporate na kahayagan sa Diyos. O, kaya siya ay isang model, isang prototype. Okay. Upang gawin niya tayo na maging katulad niya. So, yan, siya ngayon yung producer. Producer, model, prototype. Yan ang panganay na anak ng Diyos. Kaya sinabi sa Romans, we are being conformed, okay, into the firstborn Son of God, Jesus Christ our Lord. Amen. So pag naintindihan natin to, nakita natin to, magbabago yung buhay natin. Amen. Salamat Panginoon. Salamat sa mga katotohanan na pinapaunawa mo sa amin, na nakita namin, Panginoon, Ikaw ang panganay na anak ng Diyos. Ikaw ang aming model. Ikaw ang aming prototype. Nais namin makatulad mo sa buhay at kalikasan. Nawa, Panginoon, sa panahon ng biyaya, maging mabilis ang aming transformation tungo sa kaluwalhatian. Amen.